tayo muko at manalangin. Let's all pray together. Our holy and merciful Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po. First of all, dahil po sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa amin. Kami po noon ay nararapat lamang na mapunta sa walang hanggang pagkapuksa sa impyerno dahil po sa napakarami naming mga kasalanan. Subalit dahil po sa inyong dakilang pag-ibig, dahil naawa kayo sa amin, sinugo niyo po ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang umako ng lahat ng aming mga kasalanan. Siya po ang nagdanak ng banal na dugo doon sa krus at doon niya pinatunayan ang pagmamahal ng Diyos sa amin. Na nung kami makasalanan pa, siya po yung hinagupit, nagdanak ng dugo para sa katubusan ng lahat naming mga kasalanan. Kaya nga po nagkaroon po kami ng tunay na pag-asa sa aming puso. Na born again kami, naligtas, at ngayon ay mga anak ng Diyos. Kaya mula po sa aming puso, maraming salamat po. Salamat din po sa napakagandang iglesia, kung saan patuloy niyo po kaming inaalagaan, inaaruga, tinuturuan upang maging ganap at makasangkapang lubos, especially sa lahat ng mga magawang mabuti, lalo na sa pangangaral ng Ebanghelyo. Panginoon, this coming Monday, bukas hanggang Friday, magsisimula po ang aming spiritual na digmaan. Ipapangaral po namin ang Ebanghelyo dito po sa Manila Central Church upang mas maraming kaluluwa, lalo na ang mga kamag-anak ng mga kapatiran, ang makarating sa tunay na kaligtasan. Dalangin po namin na pagkalooban niyo po ang preacher ng karunungan, ng tapang, upang maipangaral niya ang salita ng Diyos at maraming tao ang talagang makarating sa pagsisisi at matanggap din po nila ang tunay na kaligtasan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ang inyong mga minamahal na mga anak ay naririto sa harapan ng salita ng Diyos. Dalangin ko po na kayo ang magbukas ng kanilang puso at isip. Dalangin ko na ang banal na Espiritu ang magturo sa kanila ng mga salita ng Diyos na patuloy na magpapalago ng kanilang mahihinang pananampalataya. Mga salita ng Diyos na patuloy na magbibigay ng kasiyahan sa kanilang puso at mga salita ng Diyos na patuloy na sasaway sa kanilang mga kamalian upang maituwid ito at makapamuhay sila ng isang sinserong buhay Kristyano. Hiling ko rin po, Panginoon, na ilagay niyo sa mahinang bibig ng inyong lingkod, maipangaral ko lamang ang naayon sa inyong banal na kalooban. Mula po sa simula hanggang sa matapos, lubos po kaming magtitiwala na ang banal na Espiritu ang magtuturo sa amin ng mga salita ng Diyos na magagamit po namin sa aming Christian life. Mga salita ng Diyos na magbibigay sa aming puso na akayin ang maraming kaluluwa simula bukas hanggang Friday para po sa aming Grand Bible Seminar. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Okay, for our main scripture, Old Testament, buksan po natin Book of Joshua. Joshua chapter 2, from verse 1 to verse 13. Joshua chapter 2, from verse 1 to verse 13. Salitan po nating babasahin. I will read verse 1, kayo po yung verse 2, up until verse 13. Joshua chapter 2, starting from verse 1, I will read. Brothers and sisters, this is the word of God. Si Joshua na anak ni Nun ay palihim na nagsugo mula sa Shittim ng dalawang lalaki bilang tiktik na sinasabi, "Humayo kayo, tignan ninyo ang lupain at ang Jericho." At sila'y humayo at pumasok sa bahay ng isang upahang babae na ang pangalan ay Rahab at nakituloy doon. Kaya't ang hari ng Jericho ay nagpasugo kay Rahab na sinasabi, "Ilabas mo ang mga lalaking dumating sa iyo at pumasok sa iyong bahay. Sila'y naparito upang siyasatin ang buong lupain." Sa oras ng pagsasara ng pintuang bayan ng madilim na, ang mga lalaki ay lumabas at hindi ko alam kung saan sila pumunta. Habulin ninyo sila kaagad sapagkat aabutan niyo sila. Hinabol sila ng mga tao sa daang patungo sa Jordan hanggang sa mga tawiran at pagkalabas ng humabol sa kanila ay kanilang sinarahan ang pintuan.
At sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain, at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin, at ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nangihina sa harapan ninyo. Nang mabalitaan namin iyon, ay nanlumo ang aming puso. Ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. Verse 13, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Na ililigtas ninyong buhay ang aking ama, ang aking ina, ang aking mga kapatid na lalaki at babae, at ang lahat nilang ari-arian, at yung ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. Once again, magandang umaga po. Before ko po ituro, ito pong scripture na nasa harapan po natin, allow me to thank everyone sa pagpipray niyo po sa nakaraang Cagayan de Oro Bible Seminar. Nakadalaw po ako sa ilang mga churches natin sa Mindanao. Naging matagumpay ang Bible Seminar at hihilingin ko po ang patuloy niyo pong prayer para sa mga churches natin sa Mindanao. Today, in line for our upcoming Grand Bible Seminar, which will start tomorrow up until Friday, napili ko po, ito pong talata sa Joshua chapter 2. Kukunin natin yung mga aral na pwede po nating magamit this coming Monday para po sa ating Grand Bible Seminar. Allow me to give the sermon title, Lessons from the Faith of Rahab. Sa chapter 11 ng Hebrews, tawag po doon, faith chapter. Kung titignan nyo doon, binanggit ang mga Hall of Famers ng pananampalataya. Fathers of faith. At mula sa mga ama ng pananampalatayang nakasulat sa Hebrews chapter 11, may dalawang babae, they were specially mentioned in that chapter. Sino ang dalawang babaeng ito? Sarah and Rahab. It means, mula sa kanilang buhay, matututo tayo ng pananampalataya. And what we have here today is the story of Rahab. Tinawag siya ng Biblia na isang prostitute. However, dahil sa kanyang pananampalataya, naligtas siya 10 ng kanyang buong sambahayan. Mula po sa kanyang kwento, ang kwento ng kanyang pananampalataya, kukunin po natin yung mahalagang aral sa ating buhay Kristyano, mga mahalagang aral na pwede po nating i-apply starting tomorrow para madala rin po natin ang ating mga mahal sa buhay, ang mommy mo, ang daddy mo, ang mga kapatid mo, ang mga kamag-anak mo, ang mga kapitbahay mo, madala mo sila sa Diyos through the Bible Seminar para matanggap din po nila ang kanilang kaligtasan. Bago ko po ibigay ang mga lessons dito sa ating main scripture, allow me to give first yun pong background ng story. Balikan natin Joshua chapter 2, verse 1. Babasahin ko po muli, ito po yung background. Si Joshua na anak ni Nun ay palihim na nagsugo mula sa Shechem ng 2 lalaki bilang tiktik na sinasabi, "Humayo kayo, tignan ninyo ang lupain at ang Jericho." At sila'y humayo at pumasok sa bahay ng isang upahang babae ng pangalan ay Rahab at nakituloy doon. Ang pinakamagandang book sa balat ng tao ang Biblia, sinulat niya ang tungkol sa isang upahang babae. Ang pangit ng introduction niya, ikaw ba naman tawaging prostitute? Dito, tinawag siyang prostitute. Ang pangalan po niya ay Rahab. Pero babalikan ko, bakit bagaman prostitute siya, nilagay siya dito sa Biblia, sapagkat may matututunan po tayong pananampalataya mula kay Rahab. Kailan nangyari ang kwentong ito? This is story about the Jericho, about Joshua together with the Israelites, about this convert in Canaan named Rahab, happened 40 years pagkatapos po ng Red Sea crossing. Papasok na po sila sa lupain ng Canaan, at ang unang malaking lungsod, walled city ang tawag, this is the city of Jericho. Papasok na po sila upang angkinin yung ipinangakong lupain ng Diyos. Ito po yung Canaan, modern day Israel. Napakalakas ng city na ito.
At dito po sa ating kwento, nagsugo dito sa verse 1 si Joshua ng 2 tiktik. Bakit? May tanong po dito. 40 years ago, mayroon pong tinatawag na Kadesh Barnea story. After the Red Sea crossing, inutusan na sila ng Diyos na angkinin, sakupin ang lupain ng Kanaan. Nagpadala si Moses noon ng 12 espiya. Isa doon ay si Joshua. Mula sa 12 espiya, nakita po nila yung lupain, napakaganda. Kumuha nga sila ng example ng lupain, yung bunga, ubas, ang lalaki ng bunga. Napakaganda ng lupain, sabi nila. However, may nakita sila, yung mga naninirahan doon ay mga higante, malalaki. Pagbalik nila sa kanilang mga kasama, yung 12 espiya, yung 10, nagbigay ng bad news. Ano yung bad news nila? Mga higante ang tao doon. Kaya ang buong tao, mga Israelites, natakot po sila. Mamamatay ang ating mga anak. Hindi natin kayang sakupin, malalakas sila. However, may 2 tao na tao ng pananampalataya. Isa doon si Joshua at si Caleb. Ang nagsabi, para lang silang tipaklong, puntahan at tinapay, sabi niya. Para lang silang tinapay, puntahan na lang natin sila. Angkinin natin sapagkat ang Diyos ang makikipaglaban sa atin. However, sa mata ng sanlibutan, majority wins. Ang nanalo, ang pinakinggan ng Israelites, yung masamang balita ng 10. Hindi sila nakinig sa magandang balita noong 2. May lesson doon. This word, sabi nila, majority wins. Pero sa Biblia, whoever sides with God, yun ang majority. Kahit mag-isa ka, pero kakampi mo ang Diyos, ikaw ang majority. Pero ano po yung bad news? Natakot po sila, kaya hindi nila pinasok ang lupain ng Kanaan. And as a result, naging pag-alagala sila sa ilang sa loob po ng 40 years. Tapos na yun ngayon. At ngayon, through Joshua, bagong leader ng Israel, patay na po si Moses, sasakupin na nila ang Kanaan. At ngayon, nasa harap sila ng isang walled city na Jericho. However, bakit nagsugo uli siya ng 2 espiya? Meron na siyang bad experience 40 years ago na yung 10 espiya nagdala ng pangit na balita. And I know, Joshua believed na matatalo nila ang Jericho. Kasi nga, isa siya noon sa nanampalataya. Ayaw na niyang maulit pa yung pagkakamali nila noon. Pero bakit pumayag siya na magsugo ng 2 tiktik at bakit pinayagan ito ng Diyos? Ano kaya? Isa pa, yung mga tiktik na sinugo nila, wala akong believe sa 2 tiktik na ito. Tingnan natin, Joshua chapter 2 verse 2. Pwede po kayo po ang bumasa, sabay-sabay, 3, 2, 1. At ito'y kung spy ka, dapat hindi ka madiskubre. Spy ka nga eh. Pero kakapasok lang nila sa Jericho, na-discovery na spy sila kaagad. Kung spy ka, aralin mo lahat, di ba? Pati pananamit ng mga tao, gagayahin mo. However, umpisa pa lang, bagsak na tong 2 ito. Abang binabasa, natawa ko. Grabe naman tong 2 to. Sinugo sila, sabay na-discovery kaagad. Meron akong tanong, why did God allow na yung 2 espiyang ito mapunta roon? At bakit inalaw ito ni Joshua na pumunta sila doon sa lupain, doon sa city ng Jericho, pero magfe-fail naman po yung mission nila? May aral po na nakapaloob dito. Why did God allow na yung 2 espiya pumunta doon? Ito po yung lesson. First lesson, God sends worker kapag may nakita siyang naghahanap sa kanya. The 2 spies were sent in Jericho because of Rahab. Dahil si Rahab, naghahanap siya ng tunay na kaligtasan. Kaya ang purpose nun, hindi para sa military strategy. Pinayagan ng Diyos na ang 2 tiktik na ito ay mapunta sa Jericho sapagkat mamimit nila si Rahab. Bakit kailangan nilang mamit si Rahab? Dahil nakita ng Diyos ang puso ni Rahab na naghahanap ng tunay na kaligtasan. Kaya nga, na-meet nila itong si Rahab. Balikan uli natin, Joshua chapter 2 verse 1. Babasahin ko po. Si Joshua na anak ni Nun ay palihim na nagsugo mula sa Shechem ng 2 lalaki bilang tiktik na sinasabi,
"Humayo kayo, tignan ninyo ang lungsod at ang Jericho." At sila'y humayo at pumasok sa bahay ng isang upahang babae na ang pangalan ay Rahab at nakituloy doon. Jericho, ito po ang shadow ng sanlibutan ito. Si Rahab ay shadow ng taong hindi paligtas na naghahanap ng kaligtasan. At ang dalawang tiktik, ito ay shadow ng mga born-again Christians. Ano ang lesson? We, as children of God, as workers of God, sinusugo tayo para hanapin ang mga taong naghahanap ng kaligtasan, gaya po ni Rahab. Kaya pag nakita ng Diyos isang tao na naghahanap ng kaligtasan, gagamitin niya tayong mga ligtas na, upang puntahan sila at ipangaral sa kanila ang magandang balita. Ito po yung first story. We are sent by God para madala, maakay ang mga naghahanap ng tunay na kaligtasan. Tingnan po natin sa Book of Nahum. Nahum, chapter 1, verse 7. Ito yung mga aklat na medyo nagpapakaba sa inyo, ang hirap hanapin. Okay? Nahum, chapter 1, verse 7. Babasahin ko po. Ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan, at nakikilala niya ang mga nanganganlong sa Kanya. Kinakikilala ng Diyos. Alam niya ang mga naghahanap sa Kanya. Sa panahon po dito ni Rahab, naghahanap si Rahab. Kaya tumugon ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Sinugo niya ang dalawang tiktik. Of course, ang buong Israel, upang iligtas ito pong prostitute na ito. Napakahalaga ng pananampalataya. May pananampalataya, naghahanap ito pong si Rahab, kaya nga, ginamit ng Diyos ang mga Israelites para puntahan siya at ipangaral ang patungkol sa tunay na Diyos ng Israel. Ganon din po sa panahon po natin. My dear brothers and sisters, what is the reason of our life? Naisip niyo ba, bakit pa ako nabubuhay? Nabubuhay pa tayo para ipangaral ang salita ng Diyos, para maligtas ang ibang mga tao. Nabubuhay tayo para hanapin yung Rahab, yung prostitute, yung makasalanan, at ibalita sa kanya na may tunay na Diyos na nagliligtas. This is the very purpose of our life. Kaya dapat tayo ang humayo, ipangaral natin ang salita ng Diyos sa mga taong magpahanggang ngayon ay naghahanap ng kaligtasan. Puntahan natin ang sinabi ni Pablo, Romans chapter 10, New Testament, Romans chapter 10. Please bookmark Joshua chapter 2. Babalik-balikan ko po yon. This time, Romans chapter 10, verse 14 and 15. Roma chapter 10, from verse 14 to 15. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit paano nga sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay. Tayo po ito. Paano sila mananampalataya kung hindi sila nakapakinig? Paano sila makikinig kung walang mangangaral? Paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Kaya nga sinusugo po tayo ng Diyos upang ipangaral ang pinakamahalagang mensahe sa mundong ito. Ang good news ay hindi yung walang pasok. Ang good news ay hindi yung may bonus ka na. Ang good news ay ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na siyang paraan para makapunta ang mga tao sa langit. Kasi sinusugo po tayo ng Diyos sa mga taong naghahanap sa Kanya. Kilala ng Diyos, alam ng Diyos sa mga taong ito. At ang taong ito ay pwedeng yung mommy mo, yung daddy mo, yung mahal mo sa buhay, na magpahanggang ngayon ay sumisigaw, tulungan niyo ako. Darating ang paghuhukom, mapupunta ako sa impyerno. And that's why, please save me. Kaya kailangan po nating tumugon. Alam po natin, memorize po natin, Psalm 118 verse 17, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ano bang purpose ng ating buhay? To save even one more soul.
And this coming Grand Bible Seminar starting tomorrow. I hope lahat po tayo makibahagi. Alam niyo po, isa lang. Magdala ka lang ng isa. Puno na ang hall na ito. Sino yung isang yon? Sabi sa pag-aaral sa Facebook, halos 1,000 ang friends mo doon. From that 1,000 friends, wala ka man lang madadala this coming Grand Bible Seminar. Baka ikaw ang sinugo ng Diyos para sa 1,000 na iyon. Hanapin mo lang ang isa. Dalhin mo bukas at sama-sama nating pagtulungan para po sila maligtas. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. Sabi po ng isang Bible scholar, if you still have mission for God, God will not allow you to die. Gaya po ni Pablo. Kahit patayin nila si Pablo noon, nabuhay pa rin siya. Bakit? Mayroon pa po siyang misyon. At ang misyon niyang iyon ay ang ipangaral ang Ebanghelyo para maligtas ang mas maraming kaluluwa. Dahil sa kanilang pangangaral, naabot po tayo ng Ebanghelyo. Naabot ka na rin ng Ebanghelyo, naligtas ka. And now, ikaw po yung isa sa sugong yon na sinusugo ng Diyos. Saan ang field mo? Mismong family mo. Ipangaral mo, akayin mo sila dito. Kilala sila ng Diyos. Silang naghahanap at nanganganlong sa Kanya. Workers po tayo ng Diyos. Tayo po yung sinugo niya. Kaya kailangan nating humayo and starting tomorrow, dalhin mo na. Isa lang. Pero mas maganda kung mas marami. Kung kaya mong imbitahan ng buong family mo, why not? Ang mahalaga, maligtas po sila. Kung wala kang gagawin, paano sila maliligtas? Paano sila makakapakinig? Faith comes by hearing. And that's why starting tomorrow, 7 to 9 p.m., kailangan ipangaral natin para magkaroon sila ng pananampalatayang makapagdadala sa kanila sa langit. This is the first lesson. Tandaan nyo, God sends His worker to save yung mga taong gaya ni Rahab, yung mga makasalanan. Kayo po yon at ako, ang mga workers na ito. Don't think that the pastor and the minister, sila lang yung workers. Everyone, mapastudyante, nagtatrabaho, asawa, kabataan, lahat tayo ay manggagawa ng Diyos. And we have to preach this gospel para maligtas po sila. And if you are a worker of God, siya na ang bahala sa iyong buhay. Please, panghawakan nyo to, tayo po ay sinusugo ng Diyos. Kaya kailangang humayo tayo at akayin natin ang mga mahal natin sa buhay. Ito po ang unang lesson. Second lesson, balikan po natin ang Joshua chapter 2. Verse 1. Joshua chapter 2, verse 1. Gusto ko pong makita nyo dito yung lugar ng Shittim. Babasahin ko po. Si Joshua na anak ni Nun ay palihim na nagsugo mula sa Shittim ng 2 lalaki bilang tiktik na sinasabi, humayo kayo, tignan ninyo ang lupain at ang Jericho. At sila'y humayo at pumasok sa bahay ng isang upahang babae ng pangalan ay Rahab at nakituloy doon. Shittim po sa Tagalog, pero sa English, Acacia Grove. May tawag ang Biblia dito, ang tawag niya dito, Shittim or Acacia Grove story. Ano po yung storyng ito? Sa lugar na ito, once nag-fail ang bansang Israel. Sa lugar na ito, pinatay ng Diyos ang 24,000 dahil sa kasalanan ng bansang Israel. Remember the word Shittim. Tignan po natin Numbers 25. Bilang chapter 25 from verse 1 to 3. Ito yung tinatawag na Shittim or Acacia Grove story. Ano ang storyng ito? Verse 1 to verse 3, Bilang chapter 25. Numbers, English, Numbers 25. Simulan ko po sa verse 1 to 3, babasahin ko. Samantalang ang Israel ay naninirahan sa Shittim, ang taong bayan ay nagpasimulang makiapid sa mga anak na babae ng Moab, sapagkat inaniyahan ng mga ito ang taong bayan sa mga paghahandog sa kanilang mga Diyos, at ang bayan ay kumain at yumukod sa mga Diyos ng Moab. Ang Israel ay nakipag-isa sa Baal ng Peor, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel. Verse 9, basahin po ninyo sabay-sabay, 3, 2, 1. 24,000 were killed by God dahil po sa kanilang kasalanan. Kaya dito, ang lugar na ito, ang Shittim po, ito po ay plains of Moab, malapit sa Jericho.
Nandito sila ngayon at sasakupin nila ang Jericho, pero meron silang alaala ng kanilang mga ninuno na one time, dahil nagkasala sila, 24,000 sa kanila ang pinatay ng Diyos. In Israel, every single soul ay mahalaga sa kanila. Magpahanggang ngayon, para sa isang kaluluwa, makikipagpalitan sila ng prisoner. Isa laban sa 1,000 mula sa mga Muslim country. Napakahalaga ang isang kaluluwa. However, 24,000 ang namatay dito po sa Shittim dahil po sa kanilang kasalanan. Pero dito po, bumalik uli ang Diyos sa kanila. Dito po sa Shittim na ito, sasakupin na nila ang Jericho. Ano po ang story? Napakaganda. God continues to help us to turn our failure into victory. Once nagkamali kayo, sabi ng Diyos, but I will give you another chance para yung failure nyo noon ay maging tagumpay. At dito, nagtagumpay po sila, winasak po nila ang Jericho. Ano po yung Shittim story? Ito po yung minsan, bumagsak ka. Pero ang Diyos, may awa siya, kaya gusto niya makabangon kang muli. Ayaw niya na magtapos kang talunan. Ang gusto niya, magtapos kang may pagtatagumpay. And that's why, may kanta, faith is the victory. 1 John 5:4. Ito yung tagumpay, laban sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Dito po sa story na ito, binigyan sila uli ng pagkakataon ng Diyos na ibali yung kanilang failure noon sa tagumpay. Ang Shittim or Acacia Grove story ay may katumbas sa Bagong Tipan. Alam niyo po ba ang kwentong yon? Ang tawag doon, Galilee Story. Maraming nagsusuot ng t-shirt sa likod, Galilee Story. Alam niyo ba yung kwento doon? O ngayon, malalaman niyo na. Puntahan po natin, Mark chapter 1. Mark chapter 1, verse 16 to 20. In a place called Galilee sa Israel, tinawag ng Diyos ang kanyang mga alagad. Dito po sa Mark chapter 1, from 16 to 20, mahaba, pero babasahin ko po. Sa pagdaan ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya sina Simon at ang kanyang kapatid na si Andres na naghahagis ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. At sinabi sa kanila ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nang makalakad pa siya ng kaunti, nakita niya sina Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid na naghahayuma ng mga lambat sa kanilang bangka. Agad niyang tinawag sila at iniwan nila si Zebedeo na kanilang ama sa bangka na kasama ng mga upahang tauhan at sumunod sa kanya. Ano po yung Galilee story? Dito, tinawag ng Diyos, ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad, and they followed Him for 3.5 years. However, nung inaresto ang Panginoong Hesus, ano ang ginawa nila? Nagsitakbuhan, naduwag po sila. Ito pong si Pedrong napakatapang, sabi niya noon, over my dead body, hindi kanila mapapahirapan, Panginoon. Pero nung arestuin na po ang Panginoong Hesus, ikinaila niya ang kanyang Panginoon 3 times. At hanggang ngayon, naaalala natin si Pedro sa tuwing umaga, tumitilaok ang manok. Nung nasa probinsya po ako sa Mindanao, narinig ko po yung tilaok ng manok. Sinong naalala ko? Si Peter. And then pagka-lunch, pinakain nila ako ng tinolang manok. Anyway, bumagsak ang mga alagad sa unang pagsunod nila sa Panginoong Jesus. But, right after the resurrection, tingnan niyo po ang puso ng Diyos. Before the ascension of our Lord Jesus Christ sa langit, binilatan niya sila sa Galilee at binigyan uli sila ng pagkakataong bumangon at magtagumpay sa kanilang misyon. Atras tayo, Matthew chapter 28. Matthew chapter 28, verse 16. Bago po umakyat ang Panginoon sa langit, kinatagpo niya uli itong mga alagad na ito. Matthew 28, verse 16. Samantala, ang isang alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Kinatagpo sila, and then binigay nila
yung pinakamahalagang mission. Ito po yung mission natin. Verse 18 to 20. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. My dear brothers and sisters, our God, gusto niyang laging magtagumpay tayo. Sometimes, nagfe-fail po tayo. Pero, meron tayong tinatawag sa Lumang Tipan na Shittim story, Acacia Grove story. Sa Bagong Tipan, meron tayong Galilee story. Si Peter, especially, may Galilee story siya. Ano po yun? After the resurrection, binalikan siya ni Jesus Christ at tinanong siya ng isang napakahalagang tanong na 3 beses ding inulit-ulit. Peter, do you love me more than this? 3 times. Kaya pagkatapos na 3 times na tinanong siya ng Panginoon, naintindihan na niya, this is my Lord who died for me, who saved me. Kaya ngayon, ilalunch ko na ang ministry. Mamamatay na ako para sa Kanya. I once failed, but now, nag-launch siya ng mission, and we know, Peter became the apostle for Jews. At marami pong naligtas dahil sa kanyang pangangaral. And you know what? He was given the opportunity na mamatay para sa kanyang Panginoon. He was nailed on the cross upside down. Napakaganda ng story niya. Yun ang Galilee story ni Peter. Sa Lumang Tipan, may Acacia Grove story, Galilee story, maging si Jonas. First, nag-fail siya. Inutusan siya ng Diyos na mangaral sa Nineveh. Pero anong ginawa niya? Hindi siya pumunta, hindi siya sumunod. However, nung nakita ko, in Jonah chapter 3 verse 1, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa ikalawang pagkakataon. Binigyan siya uli ng chance para maging matagumpay siya. Nung ayaw pa rin niya, kinain po siya ng isda. Niluwa siya dun mismo sa lungsod ng Nineveh. At dahil medyo nandun siya sa tiyan ng isda, namuti siya dahil sa acid. Paglabas niya, nagulat ang mga tao. Wow, kakaiba ito. That's why, nakinig po sila. Akala nila may bumabang Diyos. Maybe dahil naging maputing-maputi si Jonah. Ano po yung aral? Pag nasa Diyos tayo, pag nasa church tayo, sometimes we fail. But God will help us turn our failure into victory. What is your Galilee story? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. This week can be your Galilee story. Last year, yung kapatid mo, in-invite mo. Sabi niya, sasama siya. Pagdating ng Monday, hindi siya sumama. Kaya nandyan, umiiyak ka. Wala kang katabi. This week can be your Galilee story. Balikan mo uli siya. Akayin mo uli siya kahit inaaway ka niya. Pagdating mo sa bahay, ilibre mo kaagad. Starbucks tayo, gusto mo? Habang nagkakapi kayo, yayain mo na sa ating Grand Bible Seminar. Maaring yung mommy mo, yung daddy mo, na last year, paulit-ulit mo po siyang sinabihang mag-Bible Seminar yung 2024. However, hindi siya nakinig, hindi siya pumunta. Pagpasok ng 2025, this is our first Grand Bible Seminar, and this Grand Bible Seminar can be your Galilee story. It's up to you kung gusto yung magkaroon ng sariling version ng Galilee story. Ang mahalaga, nabiguman kayo noon, ang Diyos, tapat siya, mahal na mahal niya tayo, may chance tayong makabangon muli. I-grab niyo ang opportunity. February 17 tomorrow, up until 21, this can be your Galilee story. At umaasa ako, may magbibigay po ng testimony this week. After po ng Bible Seminar, yun ang naging Galilee story niya. Kung saan, yung mommy niya, na matagal na niyang ini-invite, this time, naligtas na. Yung asawa niya, yung kamag-anak niya, yung kaklase niya, this time, naligtas na. Please, have your own Galilee story. Hindi yung Facebook story sa My Day. Okay? Ang Minamay Day dapat yung Galilee story. Ano po yung Galilee story? Pinagtagumpay ka ng Diyos dun sa taong gusto mong ma-evangelize. Proverbs 24, tingnan po natin. This is our God.
Bumagsak man tayo, tinutulungan niya tayo. Proverbs 24, verse 16. Proverbs chapter 24, verse 16. Sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon naman. Hanggang doon lang po. Bagaman mag-fail tayo, mabuwal tayo ng ilang beses, pero ibabangon tayo ng Diyos. Makakabangon ka, brother or sister. Some of you, maaari, matagal na hindi nakapag-church. Ngayon, nakabangon uli kayo. Sa Bible seminar, hindi lang po newcomer ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Yung mga members po nating nanlamig na. Akala nila Pasko pa rin, malamig pa rin ang Pasko nila. February naman na, kayo naman. Dapat uminit sila uli. At ang gagamitin ng Diyos. Siya po yung uling na nawala sa fellowship, nanlamig. Kaya anong gagawin mo? Ibalik mo siya sa fellowship para magbaga uli ang kanyang puso. Anong gagamitin mo? The love of God compels us. Pag-ibig ng Diyos. Kaya sana, my dear brothers and sisters, this week, maging Galilee story nyo, yung dati nyong failure sa pag-evangelize, sana this time, maging matagumpay na. And I will be very happy kung yung mama mo, yung mga mahal nyo sa buhay ay naririto bukas. Aalagaan natin sila. Pakakainin natin sila. Ipapadama natin ang pag-ibig natin sila because we just want them to be saved. Gusto lang natin silang maligtas. Yan po yung pangalawang aral. Pangatlo, balikan natin ang Joshua chapter 2. Please bookmark para mabilis lang po tayo. Joshua chapter 2, verse 2 to 3. This time, kayo naman po ang bumasa. 2 and 3. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Yes. Dito ang pangatlong aral, si Rahab, hindi siya natakot sa hari, pero mas natakot siya sa Diyos. Ano po yung lesson? We have to fear God more than anyone else. Ito po ang pananampalataya. Takot tayo sa Diyos. Ang takot po ay hindi po yung natatakot na simpleng literal na meaning ng mga Pilipino. Ang takot dito, mataas na respeto. Kaya dapat, we must fear God, hindi ang mga tao. Si Rahab pwede siyang ipapatay. Bakit? Ang salita ng hari, hindi pwedeng mabali noon. May kapangyarihan ng hari. Nalaman ng hari na yung tiktik mula sa Israel, pumunta sa lupain ng Jericho. Kaya nga, nung nalaman nila, tinanong siya ng hari, asa ng mga tiktik? Nag-take siya ng risk. Rahab could have died. Pwede siyang papugutan ng ulo, pero wala siyang pakialam. Bakit? Mas natakot po siya. Saan? Sa Diyos. Kaya anong ginawa niya dun sa dalawang espiya? Tinago niya sila. Joshua chapter 2 verse 6. Joshua chapter 2 verse 6. Gayunman, kanyang napaakyat na sila sa bubungan at ikinubli sila sa mga tangkay ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. Kaya itinago niya po sila. Hindi niya sila sinumbong sa hari. Ang kapalit nito, sakaling nalaman ng hari na nagsinungaling siya, hindi niya sinabi ang totoo, pupugutan po siya ng ulo. Pero si Rahab, ito po yun. Mas takot siya sa Diyos, hindi sa tao. At nasa Book of Proverbs po yan, na dapat huwag tayong matakot sa tao, kundi sa Diyos. Dahil ang takot sa tao, bitag po ito. Pero ang takot sa Diyos, sila ang tutulungan ng Diyos para makapagligtas ng mas maraming kaluluwa. Tignan na nga lang natin. Proverbs, Kawikaan, chapter 29, verse 25. Kawikaan, chapter 29, verse 25. Ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Si Rahab, di siya natakot sa tao. Hindi siya natakot sa hari ng Jericho. Pwede siyang pugutan ng ulo anytime. Pero, sabi ko nga, mas may takot po siya sa Diyos. Brothers and sisters, paano tayo magiging successful this coming Grand Bible Seminar starting tomorrow? Huwag kayong takot mamasahe.
Hindi ka magiging dukha dahil sa Bible seminar natin. Mga estudyante, halimbawa may periodical test kayo this week, huwag kayong matakot na bumagsak sa test. Hindi kayo babagsak. Unahin nyo ang Diyos at bibigyan kayo ng katalinuhan para pumasa. Kaya nga Bible seminar muna, pag uwi nyo, dun kayo mag-aral. Babagsak ka talaga after ng Bible seminar, pag uwi, tulog ka kaagad. May pananampalataya ako. Kahit di ako mag-review, perfect ko. Kung kasing pananampalataya yan. Mali po. Mag-Bible seminar po tayo. Yung iba takot. Baka mawalan ako ng trabaho. Kapag ganon, bitag po yun. Never kayong makakaligtas. Sa Biblia, sila na nag-take ng risk at hindi sila natakot, nagtagumpay sila. I will give you example. Esther. Pwede siyang patayin, pero pumunta siya sa hari. At anong sabi niya? If I perish, I perish. During the time of Persian Empire po yun. Hindi siya pinapatawag ng hari, pero pumunta siya kasi kailangan niyang sabihin sa hari na si Haman gumawa ng kasulatan na lagdaan na, papatayin lahat ng mga Hudyo. Kung wala siyang gagawin, it was a decree to annihilate all the Jews in her time, during the Persian Empire. Pero anong ginawa ni Esther? Pumunta siya sa hari. Dahil hindi siya natakot sa Diyos at hindi sa tao, tinulungan siya ng Diyos. At that night, si Esther ay parang Miss Universe sa harap ng hari. Pagtingin ng hari, God gave me you. Kaya nga, what is your request, my dear queen? Sabi ka agad ng hari, napakaganda. Siguro kumukutitap ng kanyang ngipin. Wala pang close-up noon, ha? Ang buhok niya, mahabang mahaba, wala pang ribbon noon. Pero tinulungan na siya ng Diyos para maging kaakit-akit sa mata ng hari. Ganun din po. This coming Bible seminar, huwag kang matakot. Magpaalam ka lang sa company nyo, sa mata ng inyong boss, magiging, wow, parang tunay na Kristiyano to ha. Papayagan ka niya. Pero dahil takot tayo, hindi tayo nagtatagumpay. Ano mang mangyari, huwag kayong matakot mamasahe. Huwag kayong matakot pumunta dito kahit may test po kayo. Kahit may sakit ka, masakit ang ulo ko, pastor, tignan mo lang ako, gagaling ka. Sama ka bukas. Ayaw ko po ng iba't ibang dahilan kasi, pastor, kasi, takot. Hindi ganun. Ano mang mangyari, we have to be here. Alam niyo po, minsan malungkot ako. Maraming newcomer, pero yung member, kakaunti. This coming Grand Bible Seminar, I am requesting everyone, sana lahat tayo, mapabata, matanda, may ngipin o wala. Nandito tayo lahat. Para saan? Para sa gawain ng Diyos. Huwag po kayong matakot bukas. At kahit umulan, minsan yung ibang natatakot pumunta sa church. Bakit? Umulan kasi pa. May sapusa ata to. Sabi ko ayaw mabasa. Kahit mabasa kayo, may tissue naman dyan. Ganun-ganun ka na lang. Makinig ka. At kahit naubuhin ka, at least inubo ka dahil sa gawain ng Diyos. Hindi yung inubo ka dahil nasobrahan ng pulburon. Nakakahiya. Sasabihin, bakit ka inubo? Dahil sa pulburon. Pero sabi ng Diyos, bakit ka inubo? Dahil sa gawain niyo, Panginoon. Di mas maganda. Please do not fear. Si Rahab, hindi siya natatakot sa tao. Kaya nga, kahit mawalan tayo ng trabaho, papalitan niyo ng Diyos. Okay? Pero hindi po ito ipapahintulot ng Diyos na maging kawawa kayo habang nagsasacrifice kayo para sa Kanya. Okay? Do not fear. Ang mahalaga, you do it the first step. Gaya po ni Rahab, pwede siyang pugutan ng ulo pero mas natakot siya sa Diyos. Ito rin ang bilin ni Pablo kay Timothy. Tignan po natin 2 Timothy, chapter 1, verse 7 and 8. Si Timoteo, bata pa po siya. Nag-alaga na po siya ng isang church. Kaya medyo napanghihinaan ng loob. Para siya ma-encourage ni Paul, ito po ang mungkahi ni Pablo sa kanya. 2 Timothy, chapter 1, verse 7 and 8. 2 Timothy, chapter 1, verse 7 and verse 8. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Walang espiritu ng kaduwagan. If we have the Holy Spirit, we have the power.
Ano po ang slogan natin for 2025? The power of God that works in us. Kung may power, matatakot kayo? We have the power. All we have to do, maging matapang. Huwag nating ikahiya. Kahit minsan, inuusig nila tayo. Di ba? Mismo ang family natin, pag hindi pa sila saved, sila yung taga-usig sa atin. Sasabihin mo lang, may Bible seminar, nandyan ka na naman, sigyan na naman tayo eh. O anong gagawin mo? Susuko ka? Hindi. Ulit-ulitin mo lang. Kahit sampalin at suntukin na tayo. My dear brothers and sisters, magbasa kayo ng Biblia. Yung mga unang alagad noon, pinapatay sila para sa ibanghelyong ito. Tayo ba pinapatay ngayon? Napakadaling mag-preach. Pero bakit kayo natatakot? Huwag daw tayong matakot. Huwag kang matakot na mapagod this coming Bible seminar. Huwag kayong mapagod. Kahit may mga sakit ng iba sa inyo, yung mga senior, alam ko masakit yung mga buto nyo. Aakyat pa kayo. Pagdating nyo dito, parang langit na minsan, di ba? Gumaganon ka na. O pero inalaw ba ng Diyos sa malagatan kayo ng hininga? Hindi. Up until now, Ebenezer, hanggang ngayon, tinulungan kayo ng Diyos sa pag-akyat sa third floor. Tama hindi? Buhay pa rin tayo. Bakit kayo natatakot? This coming Grand Bible Seminar, huwag matakot. Kung di kayo takot sa tao at sa Diyos kayo natatakot, anong pangako ng Proverbs 1:7? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan ang pang-apat. Dahil may takot sa Diyos si Rahab, binigyan siya ng Diyos ng wisdom. Tingnan natin, Joshua chapter 2. Joshua chapter 2 verse 4 to 7. Ito yung wisdom na binigay ng Diyos. Joshua chapter 2 verse 4 to 7. Subalit isinama ng babae ang dalawang lalaki at naikubli na sila. Pagkatapos ay sinabi niya, oo, ang mga lalaki ay naparito sa akin, ngunit hindi ko alam kung taga saan sila. Sa oras ng pagsasara ng pintuang bayan, nang madilim na, ang mga lalaki ay lumabas at hindi ko alam kung saan sila pumunta. Habulin niyo sila kaagad sapagkat aabutan niyo sila. Gayunman, kanyang napaakyat na sila sa bubungan at ikinubli sila sa mga tangkay ng lino na kanyang iniligay na maayos sa bubungan. Hinabol sila ng mga tao sa daang patungo sa Jordan hanggang sa mga tawiran at pagkalabas ng humabol sa kanila ay kanilang sinarahan ang pintuan. Ano yung wisdom dito? Sabi niya, hindi ko sila kilala. Pero lumabas sila. Habulin niyo sila. Bakit? Alam ni Rahab na nagsasara yung pintuan ng Jericho. At tamang-tama magsasara na yun. Doon, sa dako pa roon. Umalis sila. Kaya paglabas nila, sinara na yung pintuan. Di na rin makakapag-report sa hari. What a wisdom. Sa evangelism, mahalaga ang wisdom. Huwag lang kayong banat ng banat. Lagyan natin ng wisdom. This coming week, dapat may wisdom po kayo. Kasi minsan, pasensya na, minsan naaasar na ako. Kulang ng wisdom. Pastor, di siya pumunta. Bakit? Kakaasar inaway ko. Talagang di pupunta, aawayin mo. Walang wisdom. Bira ng bira. Sa evangelism, may wisdom. Ito ang sabi ng Panginoong Yesus, Mateo chapter 10. Sa evangelism, dapat maging full of wisdom tayo. Matthew 10 verse 16. Matthew chapter 10 verse 16. Ganito dapat. Basahin natin ang wisdom dito. Matthew 10:16, sabay-sabay po. 3, 2, 1. Ngayon, sinusugo kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamong gaya ng mga kalapate. Maging yung pagkatuso ng ahas, tinuturo tayo na tularan yun. Wisdom po ang ibig sabihin. Bigyan ko po kayo ng wisdom ng church natin. That's why, tuwing Bible seminar, nagpapakain tayo. Alam niyo bang may wisdom doon? Yes. Because we believe the way to a man's heart is through his stomach. Kaya pakainin muna natin. Naintindihan nyo? Huwag kayong mag-question, bakit pa kasi nagpapakain? Gumagastos tuloy tayo. No, wisdom yon. Paano yung makakapakinig kung yung tiyan niya tumutunog? Minsan pag tumutunog ang tiyan, hindi niya marinig ang preaching namin. Ang naririnig niya, yung bituka niya. We know faith comes by hearing, tama? Kaya nga, we offer them food. This is wisdom. We address first their stomach before their heart. Tandaan niyo po ito.
Kaya Mothers Group, lutuan niyo po sila ng puno ng pagmamahal. Please, dapat masarap. Okay? Hindi yung unang kagat nila, parang matigas Dapat full of love na yon. Huwag masyadong mag-focus sa magic sarap. Mag-focus sa pagmamahal. Pawis, sakripisyo, yun ang pagtuunan nyo ng pansin. Dapat may wisdom tayo. Ano pa? Why do we offer free rides to them? Gumagastos tayo ng diesel. Why? Kasi talaga gusto nating makarating sila. Dahil kapag nakapakinig yan at naligtas yan, magkakaroon po siya ng pusong nagpapasalamat. And later on, susuklian niya ang biyaya ng Diyos. Wisdom po yan. Bakit nag-Grand Bible Seminar tayo? Baka may magtanong sa inyo sa akin, Pastor, bakit hindi na lang tayo umakyat ng bus? Pumunta sa palengke at mangaral? Walang wisdom doon. Tingnan niyo po yung mga nangangaral sa palengke. Anong naririnig niyo sa mic niya? Hindi naiintindihan, di ba? We believe faith comes by hearing. Kaya pati ang ating hall, soundproofing po yung ceiling na yan para buo ang kanilang marinig na salita. Naiintindihan po ninyo? Lahat may wisdom, pati yung pag-upo nyo, pinag-usapan yan, pinag-isipang mabuti. Sumunod lang kayo sa sinasabi namin. We will not ask you of something na hindi pa namin na pag-isipang mabuti. However, kapag bago ang daming palusot, daming question, wag na kayong mag-question. Just believe and just follow. May wisdom po lahat ng ginagawa natin. Naintindihan po ninyo. Dapat sa pag-i-evangelize, dapat may wisdom. Balikan ko po yung pagpapakain, wisdom po yun. Ulitin ko, ina-address muna natin ang kanilang tiyan bago yung puso. Ano yung wisdom? Sa paggamit ng pera, mayroon din pong wisdom. 1 John, tingnan po natin. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at ang pagnamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Huwag na nating ibigin ang sanlibutang ito. Sa last days, naniniwala po ba kayong nasa katapusan na tayo ng panahon? Yes or no? Do you know that the value of your money depreciate habang paparating na ang rapture? Pag nag-rapture, wala nang halaga ang pera. Tama o mali? Pag nag-rapture ba, dala mo yung BDO bank card mo? Meron bang BDO sa langit? Kaya nga, we use our material resources para po makapagligtas ng mga kaluluwa. Huwag kayong matakot mag-offering para sa food this coming Grand Bible Seminar. Think about it. Kumakain tayo, di ba? Yung pagkain natin yun, yung ginagastos, nahuhulog ba yun sa langit na paggising namin ni Pastor Park, wow, may 10,000 dito. Hindi ganun. It came from the blood and offering of our brothers and sisters. Dahil kakain tayo, mag-offering tayo. Sana gamitin natin ang pera natin para sa gawain ng Diyos. Kung wala kang trabaho, 5 peso. Yung kakain mo, 35, negative pa nga. Di ba? Pero sige, sama-sama tayo. Bakit? We must feed them first para hindi po yung tiyan nila kumukulo. Wisdom po ito. Kaya per cell group, mag-usap-usap tayo. Kailangan nating mapakain sila bago natin ipangaral ang magandang balita. Naalala nyo, yung bata, nagpakain si Jesus Christ, kanino galing yung pagkain? Sa baon ng isang bata. At dahil sa kanyang baon na binigay niya kay Jesus Christ, napakain ang 5,000. Huwag niyong sabihin wala kayong pera, mahirap kayo. Even in your 1 peso, God can turn that into a powerful peso para makapagligtas ng isang kaluluwa. Kapag tayo po ay nagtutulong-tulong, kikilos ang Holy Spirit. Hindi lang tayo magtutulong-tulong sa pag-upo. Magtutulong-tulong tayo sa pag-akay sa kanila, sa pagluluto,
sa pagmamarshal, sa pagkanta. Higit sa lahat, we have to combine all the material resources because in preaching the gospel, we need money. Nagpapakain tayo, sumusundo po tayo. Kaya my dear brothers and sisters, huwag kayong matakot. Panghawakan nyo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi sinungaling ang Diyos. Kaya sana, may gumaya dun sa bata na nagbigay ng kanyang baon. At dahil sa kanyang baon, 5,000 ang napakain ng Panginoong Jesus. Part of our Grand Bible Seminar, ayun pong pagpapakain sa mga tao. Kaya magtulong-tulong po tayo. Please, have heart for the offering tomorrow para sa ating Grand Bible Seminar. I hope gagawin po natin ito. Panglimang aral, balikan po natin ang Joshua chapter 2. Joshua chapter 2, 5th lesson na po. Actually, may 100 na lesson, panglima pa lang po tayo. Joshua chapter 2, verse 8 to 11. Bago sila natulog, ay kanyang inakyat sila sa bubungan. At sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain, at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. At ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo. Verse 10, basahin po ninyo, 3, 2, 1. Kaya alam ni Rahab na lahat ng dinaanan ng Israel, pinuksa nila. Naging usap-usapan yung kanilang pagpuksa sa Ehipto. Ginamit sila ng Diyos. Kinatakot ang buong lupain sa Middle East. Itong mga Israelite na ito, winawasak nila lahat ng kanilang daraanan. Kaya may takot kay Rahab. Verse 11. Nang mabalitaan namin iyon ay nanlumo ang aming puso, ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, sa ibaba. Ano po yung panglimang lesson? May tunay na pananampalataya si Rahab. She really believed sa God of Israel. Ano yung kanyang pananampalataya? Naniwala siyang mapupuksa sila kung hindi siya gagawa ng paraan. Kaya tinago niya itong dalawang tiktik at humingi siya ng in return sa kanyang pagtago sa kanila, iligtas niyo kami kapag sinalakay niyo na ang lupain ng Jericho. Mahalaga, ang pananampalataya ni Rahab ay pananampalatayang gumagawa. She feared God. May judgment. Kaya anong ginawa niya? Gumawa siya ng paraan. And that's why, naisulat siya sa aklat ng Hebrews chapter 11. Tingnan natin Hebrews 11. Ito yung tunay na pananampalataya ni Rahab. Pananampalatayang gumagawa. Hindi lang sa salita. Gumagawa po talaga. Hebrews chapter 11, verse 31. Sa pananampalataya, si Rahab na nagbili ng aliw ay hindi napahamak. Nagbibili ng aliw ay hindi napahamak sa nakasama ng mga sumuway sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya. Naniwala siyang mawawasak sila kaya nung nakita niya yung dalawang espiya, tinago niya sila. After na maitago, humingi siya ng pabor. Mag-promise kayo ha, ililigtas niyo ang inyong aking sambayan, tinago ko kayo. At ano ang sabi nila? Magtali ka ng talin kulay pula. Kapag nakita namin ang taling iyon, maliligtas ka. Kaya nga, nagtali po siya ng tali. And then, pagkatapos siyang tinali, lumusob ang buong Israel, nakita nila yung tali, hindi nila winasak ang sambahayan ni Rahab. Balikan natin, Joshua chapter 2, verse 18. Joshua chapter 2, verse 18. Sapagkat kami ay pumasok sa lupaing, itatali mo itong panaling pula. Yan po ang sabi nila. Kapag kami ay pumasok sa lupain, itatali mo itong panaling pula sa bintana na ginamit mo sa pagpapababa sa amin. Titipunin mo sa loob ng bahay ang iyong ama, ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong sambahayan ng iyong ama. Tanong ko, sabi ng mga espiya, magtali ka ng panaling pula. Hindi siya nagtali. Ano mangyayari? Patay po sila. Ito yung pananampalatayang gumagawa
Kung may pananampalataya ka, talagang kikilos ka po. My dear brothers and sisters, ang pananampalatayang walang gawa, sabi sa James 2 verse 25 ay patay. Si Rahab, may pananampalataya siya, kaya gumawa siya. Tingnan na nga lang po natin, James chapter 2 verse 25 and 26. James chapter 2 verse 25 and 26. Sa verse 26, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pero basahin na lang natin 25 and 26. Kayo po ang bumasa, Santiago, James chapter 2, 25 and 26. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Gayun din, hindi ba't si Rahab na masamang babae ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa nang tanggapin niya ang mga sugo at pinalabas sila sa ibang daan. 26. Huwag po kayong mamali, sabi dito sa pamamagitan ng gawa, hindi po. Ang point po ni James, dahil may pananampalataya siya, kaya gumawa siya. Maliligtas lang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ngayon, ligtas na tayo, kaya tayo gumagawa. My dear brothers and sisters, lagi naming pinapangaral sa Bible seminar, may impyerno. Kung talagang nananampalataya kayo, bakit nyo pinapabayaan ang mga mahal nyo sa buhay na mapunta sa impyerno? If you really believe sa langit, maniwala ka rin kayo na may impyerno. Kaya nga ginagawa natin ang lahat. We spend money, time, and resources to save them. Kung walang impyerno, huwag na tayo magsimba. Pero nagsisimba tayo para matrain tayo dahil kailangan nating magligtas kasi pupunta sila sa impyerno. Nag-sink in na ba sa puso nyo na may impyerno? Sometimes I can hear many testimonies, sa langit na po ako. Pero wala akong nakikitang fear sa kanya para sa kanyang mga kamag-anak. Na yung mga kamag-anak niyang hindi ligtas ay pupunta sa impyerno. Mali po. Ligtas na tayo, langit na po tayo. Pero ano po yung iniiyak natin? Hanggang ngayon, papunta pa rin ang mga mahal natin sa buhay, sa impyerno. Sometimes you provide for their physical needs. My question is, have you ever provided for their spiritual needs? Yun ang pinakamahalaga. Akayin niyo po sila. Mga nanay, yung mga anak niyong hindi paligtas, ano pong ginagawa niyo? Kasi may test siya, pastor. Mas mahalaga ba yung test kaysa sa kaligtasan ng anak mo? Please, evangelize them. Mga anak, mahal niyo si mama at papa niyo? Kaya niyong atimin, nasa impyerno sila, ikaw nasa langit. And that's why we use every Bible seminar para maligtas din po sila. If you have faith like Rahab, pananampalatayang gumagawa, God will reward you. Ni-reward ng Diyos ang pananampalataya ni Rahab. Mantakin nyo, isang prostitute na kasama sa lineage ni Jesus Christ. Ito yung reward ng Diyos. Sigan natin, Matthew chapter 1. Matthew chapter 1, verse 5. Akala nyo walang reward ang faith? Mayroon po. Because of Rahab's faith, nakasama siya sa salinlahi ni Jesus Christ. Isang prostitute. Pero, bidang-bida siya sa langit. Matthew 1 verse 5. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. Naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. Sa verse 6, naging anak ni Jesse si Haring David. At alam natin, hanggang sa huli, dumating ang Panginoong Jesus sa lineage na ito sa bansang Israel. Her faith was rewarded. Tama? Mahalaga ang pananampalataya. I-reward ng Diyos yun. Kaya anong sabi sa Acts 16:31, manampalataya ka. Ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Yun ang reward ng faith mo. Pag nananampalataya kang may langit at impyerno, akayin mo ang mga mahal mo sa buhay. And then ang reward mo, kaligtasan nila. Kaya nga bunga natin sila. Hindi mo ba alam na yung inakay mo ay reward mo, kaya wag mong awayin minsan, ikaw naman. Inakay mo dito, sabay kaunting misunderstanding, aawayin mo. Di ba ako nag-akay sa'yo, alis ka na dito. Meron ba nun? Reward mo yun, aakayin mo yun. Reward mo yun, aalagaan mo yun hanggang magamit siya ng Diyos. At kapag nagamit na siya ng Diyos, di ba't masayang-masaya kayo? Itong taong ito dati, ang tagas-tagas uno nadala ko sa church ngayon, magpapastor na. Ikaw pa yung mas proud kaysa sa kanya. Bunga ko yan. Pero huwag mo nang sabihin, sa puso lang, bunga ko siya.
That's your reward. Kilat nang na-evangelize nyo na nandito, dapat matuwa ka. Ito yung naging reward ko sa aking pananampalataya. Pero huwag niyong gamiting ticket, reward kita, ha? Wala akong pera. Baka naman. Huwag po. Huwag niyong gamitin sa maling pamamaraan. Ang malaga, masaya tayo, siya ang reward natin. Ano pa ang reward ni Rahab? If you think about it, prostitute siya. May siseryoso pa ba sa kanya? Wala na. Pero binigyan siya ng Diyos ng asawa from Israel. Sabi ng ilang Bible scholar, yun pong si Salmon, maaari, isa siya sa mga tik-tik. Kaya nga, naging asawa niya. Tignan nyo, wala nang siseryoso sa kanya. Pero, if anyone is in Christ, he is a new creation. Di ba? Kaya nga, nagkaroon siya ng panibagong buhay. Before, she sold her body. But because she gave her soul and spirit to God, binago siya ng Diyos. Ang dating prostitute, pinag-aaralan natin. Nagkaroon siya ng magandang buhay after po niyang maligtas dito sa kwentong ito. You can be Rahab. Akala mo, wala ka ng pagkakataong mabago. Akala mo, wala ka ng chance. Pero ngayon, ginagamit ka na ng Diyos. Yan ang reward ng faith. Kaya sana gayahin natin si Rahab. Kung may pananampalataya, gumawa tayo. Sama-sama tayo bukas until Friday. Akayin natin ang mga mahal natin sa buhay at yung mga inakay natin, they can be your reward. Gaya ni Rahab. Sila ang magiging reward ng ating pagpapagal. Naintindihan po ninyo? Lastly, balikan po natin ang Joshua chapter 2. Panghuli na lang po. Joshua chapter 2, from verse 12 to 13. Kaya't ngayon, sumumpa kayo sa akin sa Panginoon. Mga ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang. Bigyan ninyo ako ng tunay na tanda, na ililigtas ninyo ang buhay ang aking ama, ang aking ina, ang aking mga kapatid na lalaki at babae, at ang lahat nilang ari-arian. At inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. Dito po, we can see yung pong desperation ni Rahab for the salvation of her family. Ito po yung pang-anim na lesson. She was really desperate para maligtas ang mga mahal niya sa buhay. Sa verse 12, ang sabi niya, kayo'y sumumpa. Pero sa English version, nung tiningnan ko, ang pagkakasami niya, I beg you. Nagmakaawa siya. Ganito po ang pusong desperado, maligtas lang ang mga mahal natin sa buhay. Sino ang inuna ni Rahab? Pamilya niya. Dito papasok ang family evangelism. Nung naintindihan niya na may paraan na maligtas, sino ang nasa priority list, bucket list ng kanyang isip? Ang tatay ko, ang nanay ko, mga kapatid ko. If you are really saved, kumusta na po ang inyong pamilya? Saved na rin ba sila? Bakit hindi pa sila nasi-save? Because wala kayong desperate heart. Hindi kayo nagpipray sa Diyos ng buong puso. Hindi nyo ginagawa yung best nyo. Kahit na itakwil nila kayo, hindi kayo naninindigan sa pananampalataya. Para ma-save sila, kailangan dito, we have to beg them. Kailangan nating desperado sa ating puso. Ano bang iniiyakan nyo, mga brothers and sisters? Wala kayong pera? May sakit kayo? All born-again Christians, ano po yung iniiyakan natin? Ano ang iniiyakan nyo? Salvation ng mga mahal natin sa buhay. Si mama ko hindi paligtas. Si papa ko. Kapatid ko. Di ba? Dito po sa Biblia, maraming kwento. Nung na-meet nila si Jesus Christ, ano pang unang option nila? Pinuntahan nila ang kanilang mga kamag-anak. Bigyan ko po kayo ng ilang mga halimbawa. Si Andrew. Nung natagpuan niyang Messiah, si Jesus Christ. Anong ginawa niya? Takbo ka agad kay Simon Peter. Natagpuan na namin ang Messias. Inuna niya ang kanyang kapatid na i-evangelize. Inintroduce niya, dinala niya si Peter kay Jesus Christ. Tignan natin, John chapter 1.
John chapter 1, verse 40 to 42. John chapter 1, verse 40 to 42. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang natagpuan ng kanyang kapatid na si Simon at sa kanya ay sinabi, natagpuan na namin ang Mesiyas na kung isasalin ay Kristo. Verse 42, basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kanyang dinala si Simon kay Jesus. Siya'y tinignan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas, na kung isasalin ang kahulugan ay Pedro. Ano po ang nasa heart kaagad ni Andrew? Ang kapatid ko. Ganun din po sa atin. Kung ligtas na tayo, ano yung priority list natin? Ang mga mahal natin sa buhay. Si Noah, naligtas siya kasama ng kanyang sambahayan. Hebrews chapter 11. Tignan po natin. Hebrews chapter 11 verse 7. Hebrews 11 verse 7. Sa pananampalataya si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala at gumawa ng isang daon para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katwirang ayon sa pananampalataya. Sambahayan. Bakit kapamilya mo ang kapamilya mo ngayon? Pastor, dahil wala akong choice. Hindi ho. Kapatid mo yan, anak mo yan. Bakit? Dahil sila yung i-evangelize mo. Dahil sila aakayin mo tungo sa kaligtasan. Kaya huwag niyo pong pababayaan ang inyong mga mahal sa buhay. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, anong sabi? Kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. I cannot imagine, you are saved, and yet you do not have heart para maligtas sa mga kamag-anak mo. Something is wrong. Pero of course, wag po kayong mamamali ha. Huwag kayong masasaktan sa akin. There are times, ginagawa mo naman ang best mo, di ba? However, matigas talaga ang puso nila. Anong gagawin mo ngayon? Anong gagawin mo? Sa mga game show sa TV, nag-survey kami. Survey says, within 25 seconds, magbigay ka ng 5 halimbawa. Hindi mo mabigay ang isa, mag-pass ka muna, susunod, di ba? Ganun ang evangelism. Kung di mo pa makuha si mama mo, di si papa muna. Di pa si papa, kapatid ko. Hindi si kapatid, di si pinsan. Ayaw ni pinsan, yung barangay captain nyo na lang. Si kapitan na lang, para pag mag-Bible seminar tayo, libre yung covered court. Ganun po. Kung ayaw pa nila, maghanap ka ng maaaya mo. Kasi minsan may narinig po ako, hanggat hindi ko nadadala ang aking mga kapamilya, di mo na ako mag-i-evangelize. 10 taon na siya, wala pa siyang na-evangelize. Kaya kung di mo madala ang pamilya mo this week, maghanap ka. Sabi ko nga, 1:1 lang eh. Alam ko po, mahirap mag-evangelize, pero kung may desperadong puso, tutulungan kayo ng Diyos. Gusto lang naman ng Diyos, magkaroon kayo ng desperadong puso para sa mga ini-evangelize nyo. Ganito po ang halimbawa ng desperadong puso. Marcos chapter 2. Mark chapter 2. Mark chapter 2. Gaya po ni Rahab, I beg you, sabi niya, dapat magkaroon din tayo ng desperadong puso. Marcos 2, chapter 2, verse 1 to 5. Gospel of Mark, chapter 2, verse 1 to 5. Nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon, kahit wala ng lugar, kahit sa may pintuan. At kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. Ibig sabihin ng dami-daming tao, nangangaral si Jesus Christ. Verse 3, may mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang kinahihigaan ng lumpo. Verse 5, basahin po ninyo. 3, 2, 1. Yes.
Grabe yung puso nila, desperado. Inalis yung bubong. Ayaw ni mama pumunta, alisin mo yung bubong nyo. Hindi yun literal ha. Desperadong puso. Iyakan mo na. Lagi kong sinasabi sa aking sermon, ang nag-invite po sa akin, umiyak. Naligtas po ako kasi may umiyak din po talaga. Alam niyo yung iyak niya? Gusto kong i-imitate. Kahit matawa kayo, wala akong pakialam. Pero nakita ko kasi yung iyak niya, ganito yung iyak niya. Ano pang magagawa ko? Di pumunta na ako, sabi ko, bakit to umiiyak ng ganito? Ganun po. Kasi ang bata pa po, 12 years old, kinakatakot ko, baka pag umiiyak ng gano'n, bigla, hey! Nasa klase ko pa man, pag ito nahimatay, patay ako dito. Diba? Pero, ganun siya umiyak. Nakita ko yung desperadong puso. Nakita ko yung luha na pumatak sa kanyang mukha. Umiyak na ba kayo sa mga ini-evangelize nyo? Nakita na ba ng Diyos ang desperadong puso? Madala nyo lang sila dito? Minsan naririnig ko, ayaw kasi pastor eh. O ngayon kung ayaw, anong gagawin natin? May sagot ang Biblia. Gusto nyong malaman? Ayaw nyo, wag na. Magpipray na ako. Gusto nyo malaman? O Luke chapter 14, verse 23. Kung ayaw nila, may dahilan. Ito yung paraan. Luke chapter 14, verse 23. Dito, may malaking hapunan. Nagsugo ang naganda ng hapunan ng kanyang mga lingkod. Ang daming dahilan ng mga tao, ayaw. O anong sinabi? Luke 14:23. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Grabe ang sinabi, pilitin. Kaya pilitin mo. Dito po, nagdahilan sila. Kabibili ko, may business ako, busy ako, katatapos ko lang magpakasal. Ganun sila. Pero anong sabi? Pilitin mo sila. Pag nag-evangelize tayo, they have their own, yung pong mga palusot. Kasi hindi pa nila alam. Kaya kung mag-give in ka sa palusot nila, hindi tayo makakapag-evangelize. Ano po yung wisdom? Pilitin mo. Yung mister mo, gusto mong mapunta dito. Paano? Ayaw niya. Gamitan mo ng wisdom. May ginawa siyang mali noon. Gamitin mo yon. Naalala mo? March 15. Hindi mo yun nakakalimutan. Bumawi ka ngayon. Sama ka sa aming Bible seminar. Wisdom lang naman po eh. Ang malaga, pilitin. Ayaw ng mama mo, pilitin mo. Iyakan mo na. Mangako ka, ma. Mag-aaral akong mabuti, maligtas ka lang. Yes. Marami akong pinayuhan. Sila yung unang naligtas, nag-aral sila, nag-church sila, ngayon okay na. Alam niyo bang yung dati nating pianista, civil engineer na? Napunta ako sa Mindanao, nalaman ko, tuwang-tuwa ako. Yes po. Inhinyero na siya. Nakita ko ang sigasig ng batang yon. Nagsimula siya diyan. Yes. Bakit? Pananam, palataya. Nasira ba ang mga high school, college, nasira ba ang pag-aaral niya? Hindi ho. Continuous lang siya. Nagpa-piano, may exam siya, magpa-piano siya, gabi na, magre-review. Ngayon, narinig ko, nung napunta ako sa Mindanao, engineer na po siya. Sabi ko, very good. See? Oh, kaya wag matakot kung may test kayo this week. Young adult, high school, wag niyong sabihin, hindi ako makakapunta po, sir, may test ako. Another brother, UP, Diliman. Dating umaawit dito. Nasira ba ang pag-aaral niya? Gumraduate pa siya ng may flying colors. Diliman yun ha, UP pa. Kaya hindi po masisira ang mga ginagawa nyo kung uunahin nyo ang Diyos. I hope this time you learn lesson from the faith of Rahab. Ulitin ko, pilitin nyo sila bukas. Paano mamilit? Gawin mo na lahat. Kanya-kanyang diskarte. Pero never nyo alisin yung bubong. You just do your best. Iyak, mangako ka. Maglalaba. Ako ang maglalaba. Ganun na lang. Ma, hindi ka makapunta dahil marami kang labahin, ako ang maglalaba. Pag uwi nyo after Bible seminar, 10:00 na maglaba ka. Para lang siya pumunta. Ganun po ang desperadong puso. Without doing this, wala talaga.
Kasi nakikita ko po, pag nag-invite, meron po kaming Bible seminar, sama po kayo, ganun lang. Pipilitin natin sila, kaya unahin niyo po ang inyong mga mahal sa buhay. Anong sabi ni Rahab? Mangako kayo sa akin na ililigtas niyo ang aking ama, ang aking ina, ang aking mga kapatid, ang aking mga kamag-anak. Okay? Dalhin po ninyo bukas ang inyong mga mahal sa buhay. I hope this lesson for today ay nagbigay ng encouragement sa inyo, nagbigay sa inyo ng wisdom kung paano nyo mai-evangelize ang mga mahal nyo sa buhay. Always remember, pananampalataya. Faith is the victory. Magtatagumpay tayo from Monday to Friday. Susugod tayo, mga kapatid. Okay? Dalhin nyo ang inyong taba. Lahat ng pagtitiis, gawin nyo. Sama-sama tayo. Ngayon po, puno tayo. Yung invitees natin, punuin natin hanggang doon. Promise? Yung CCTV, bukas, sasama. Sana po lahat ng members sumama. This is our first Grand Bible Seminar. Please start the year na maganda. And we have to end the year na maganda. Unang-unang Grand Bible Seminar natin, umaasa po ako, lahat ng member ay pupunta. Kung hindi ka pupunta, pagpipray na lang kita. Talaga po. Magpipray ako para sa iyo. I hope sasama kayo lahat. Okay? Maraming salamat. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's pray together. Our holy and merciful Heavenly Father, maraming salamat, Ama. Salamat sa kasaganaan ng salita ng Diyos na binibigay niyo po sa amin. Binuksan niyo ang aming paningin, binuksan niyo ang aming tenga, kaya madali na lang naming maunawaan ang mga hiwaga dito po sa Biblia. Ngayong araw, naintindihan po namin ang misteryo ng salita ng Diyos na nakapaloob sa kwento ni Rahab. Isang prostitute, subalit bida siya sa langit dahil sa kanyang pananampalataya. Ito po ay dahil ang kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pananampalataya lamang sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Nawa, magaya po namin siya. Huwag kaming matakot sa sasabihin ng tao. Nawa, yung pananampalataya namin, bigyan namin bilang resulta ng gawa. At sana, gaya ni Rahab, magkaroon kami ng puso na magmakaawa sa inyo, Panginoon, magmakaawa sa mga mahal namin sa buhay, upang paunlakan po nila ang dakilang paanyaya ng Diyos para po sa kaligtasan. Hiling ko rin po, Panginoon, na pagkatapos po ng sermon, gabayan niyo po lahat ng mga activities po namin. Bigyan niyo po ng kalakasan ang mga kapatiran. Marami, hahayo po sila for street evangelism ngayon. Sana yung mga iimbitahan nila pumunta, higit sa lahat, unahin po nila ang kanilang mga mahal sa buhay upang this week ay matanggap na yung pong tunay na kaligtasan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa paggamit nyo ng aking mahinang bibig. Maipangaral ko lamang sa inyong mga minamahal na anak ang mga salita ng Diyos na magpapalago sa kanilang pananampalataya. Hiling ko po na yung kanilang napakinggan ay kanilang tuparin upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa kanilang buhay Kristyano. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat.